Senyora, lalaki ang anak niyo. Lalaki po't malaki ang ulo. Nariyan na ba si Pepe? Senyorito, Pepe, huwag mo gamitin sa nagpapalalabat. Nay! Nay! Sige, pagtawanan niyo ako ngayon. Balang araw makikita niyo ang monumento ko sa iba't ibang bahagi ng kapuluang ito. Monumento? Sinong gagawa ng monumento? Kayong mga Indio ay makasalanan, mga immoral, mga tamad! Sadyang may mga pangyayari sa bundok na yan na hindi madaling paniwalaan. Subalit ayon sa alamat, mayroon daw mga higante na may mahabang balbas na nangunguha ng mga bata. Halika na sa taas. Hinahanap na ng mga tauhan natin si Pepe. Halika na. Baka nakakita lang siya ng nakalaro o nakakita siya ng insekto o hayop. Alam mo naman yun. Baka naman nakatulog sa daan. Nakatulog? Pasensya ka na, Tia Lina, ha? Napagtaasan kita ng boses. Wala pong anuman niya, senyora. Hindi mo naman kasalanan na nawawala si Pepe. Hindi po, senyora. Kasalanan ko po. Dapat pa binantayan ko siyang mabuti. Kalikutan talaga ng batang yun eh. Humanda siya kapag balik niya rito. Inay! Nay! Pepe! Bakit ba nang galing, anak? Ha? Nag-alala ako sa'yo. Salamat sa Diyos. Nandito ka na. Inay! Pasensya na po kayo sa ginawa ko. Naligaw lang po ako sa gubat. Hindi ko po sinasadyang matakot kayo para sa akin. Inay! Masyano, paano mo nakita ang kapatid mo? Galing po kami sa pangaso ng mga kaibigan ko. May natanam akong bata na akala ko naliligaw. Nakala si Pepe pala yun. Kanina kayo. Dumi-dumi mo. Pwede naman tayong humindi kung talagang ayaw mo pumunta. Sabihin natin na nagkasakit ang isa sa mga bata. Hindi tayo pwedeng hindi pumunta, Kikoy. Tradisyon ng salo-salo kina Kuya Jose kapag panahon ng Pasko, baka kung anong isipin nila. Oo. Siyempre, nandun na naman ang mga Monteverde. Yung mga Kastilang katulad nila sa tingin nila, sila ang mga hari sa kapulong ito. Sila naman talaga ang mga hari, hindi ba? Yung pinaka-ayaw ko yung makikipag-ngitian ka sa mga taong ayaw mo. Papakitang tao. Ayaw mo rin yun, di ba? Huwag mo na lang masyadong nakihan ng iyong ito. Pero hindi lang yan, Lolay. Parang nararamdaman ko na mainit sa atin ang mga Monteverde. Bakit? Wala naman tayong ginagawa sa kanila. Direktamente, wala. Pero katulad ng maraming Kastila sa Pilipinas, natatakot sila na umulad ng ating buhay. Natatakot sila na mapantay ng mga tulad nating katutubo ang kalagayan nila sa buhay. Delikado yan, Lolay. Tandaan mo yan. Ayoko! Ayoko talaga! Kailangang isuot mo to, Senyorito Pepe. Bakit ba ayaw mo isuot? Tingnan mo, pagkaganda-ganda ng damit na to. At saka gwapong-gwapo ka dito. Ang init! Ang sikip!
Hindi ako makagalaw. Ay, na, ako nakakita ng ganito kagandang damit. Kung gusto mo, Tia Lina, edi ikaw na lang magsuot. Aba, masungit. Alam mo, huwag kang maabundo. Alam mo ba, napakaganda ng pupuntahan nyo. May kantahan, may sayawan, at napakaganda ng binyan. Yung bayan na napakaganda niyan. Para sa akin, mas maganda ang Kalamba. Mas maganda rito. Doon, hindi masaya. Ay, Handa na ba kayo? ay, Lalakad na. opo, senyorita. O Pepe, nainsayo mo na yung kanta mo? Pepe. Pepe naman. Marinig mo sa amin yung kanta mo. Ayoko. Kuya, sinabi ko na ayoko kumanta. Bakit yung ba ako pinipilit? Kay nanay ka magpaliwanag. Ako, kuya, gusto mo po pa makita ang sayaw ko? Oo naman, Josefa. Pakitaan mo nga kami. Ah. O, mamaya na yan. Mga bata, tapos na. Ang gaganda naman ng dalaga ko. Ako po ba, Itay? Dalaga na? Dalagang dalaga, Maria. Oli na kayo. Tinihintay na tayo ng Tio Jose ninyo. Ayun na kayo. Pepe, sige na. Isa lang ang problema ko sa kapuluang ito. Napakainit. Kahit na buwan ng Disyembre, hindi katulad sa Espanya. Pasensya na po, doon niyo Conchita. At ano pa nga ba ang ginagawa namin? Mabuti na lamang nandito tayo sa Binyan. Ang pinakamaunlad na bayan dito sa Katimugang Luzon. Pero sana naman, huwag nating kalimutan ang Kalamba sapagkat napakabilis ng asenso ng bayan na yan. Yung pamilya ng kapatid ko ay inquilino sa mga asyenda ng mga Amerikano. Napakabilis ng pag-unlad. Nabalitaan ko na ang tungkol sa iyong kapatid, Don Alberto. Lolay ang pangalan niya, hindi ba? Ang balita ko ay nakapagtapos daw sa Kolehiyo de Santa Rosa sa Maynila. Magaling daw sa negosyo. May sakahan sa Kalamba. May paggawaan ng tela. At aba, sobrang aktibo raw sa mga proyekto ng mga kababaihan sa gawain sa simbahan. Hindi ba laman lubhang kahanga-hanga, Padre? Kahanga-hanga nga ang isang Indiong babae niyan. Darating din pa sila rito. Pasigurado po at darating sila. Ayan na po, darating na. Pero, nandito na ang mga amoy lupang taga-Kalamba.
Pagpalain ka. Pagpalain ka. At ngayon, ang pinakamahalagang bahagi ng araw na ito, ang awitan ng mga bata. Talbogan mo ang mga taga-Kalamba. Pepe, nakakain ka ba ng maigi? Ito nga pinakihintay mo sandali. Ayaw! Simulan na natin ang ating kasiyahan mula kay Benchito Monteverde. Senyor, por favor. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te los cantamos aquí. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy, por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Ang susunod na magtatanghal, ang pambato ng Kalamba, Jose Mercado. Ito na, Pepe. Ayaw! Pasteros a Belén, vamos por agua.
Pepe. Pasensya ka na, pinilit kitang kumanta. Mas gagalingan ko pa po sa susunod din eh. Anong nangyayari dito? May mga taong labas po. Pumasok sa bahay? Hindi po, dumalang sa bukid. Dumaan lang pala eh. Mas mabuti na nakasisiguro. Kunin na nakirifle. Agulugarin uli natin ang bukid. Opo, mag-ikot. Dahil mga kasama. Ano po ang mga taong labas? Mga taong labas ay mga kaaway ng gobyerno. Mga tulisan, mga nakatira sa bundok. Bakit ayaw po nilang gobyerno? Hindi na kayo. Masok na tayo. Pepe! Pepe! Ano? Anong nangyari? Kumusta? Huwag mo ding sabihin na maganda naman ang pagkanta ko. Alam kong pangit. Aba, hindi. Akala ko nga uulan eh. Kasi wala ka sa tono. Naghahanap nga ako ng payong eh. Ang sama mo. Ibibigay ko sana sa'yo ito kanina eh. Kaya lang nakalimutan ko. Gawa mo? Oo. Ang ganda! Ang galing mo gumawa nito. Turuan mo akong gumawa nito, ha? Oo ba? Ay, naku, pinakalimutan sa kusina. Baka nasusunog na. Buti pa, Senyorita Pepe. Umakyat ka na, baka inaanap ka na ina, ha? Naku, baka nasusunog na luluto ko dun. Ang ganda. Ang galing. Ang ganito ah. Sundan niyo ako. Ah! Aha! Di ba sinabi mo na hindi pwedeng nahuhuli sa pagpasok sa aking klase? Labas ang kamay! Labas! Babaw ang palad. Sige, upo! Ginawa niyo ba ang mga taktang aralin? Opo. Sigurado kayo? Titingnan ko isa-isa yan. Lahat kayo? Sige, buksan niyo sa pahina 11. Wag. Wag. Huwag mong hilahin. Masisira. Kukunin ko. Ay, hawak mo sa bag.
bitawan. Maraming salamat. Kung nga pala si Lucas. Ako si Pepe. Jose Mercado. Senyorito Jose Mercado. Ikaw mangawat ng palaban, di ba? Sino tumatawa? Wala. Basta, malis na tayo dito. Tara. Saan ka pupunta? Uwi na kami. Sandali lang. Kung naalala ko, magaling kang kumanta. Sige nga, kantaan mo nga kami. Sige nga. Hindi ako marunong kumanta. Eh, di malas mo. Ayoko ng gulo. Tikman mo ito! Itong pitong indio! Ang problema ng mag-asawa ay para sa mag-asawa lang. Hindi magandang pakialamera. Kahit kapatid mo pa. Yan ang nangyayari sa mga Indyo nagmamarunong. Mga letra sa papel na isinulat, aking mga salomobin na pinubuhat, habang lumulusong sa kumunoy at maiahon na bayan nag-arang sa apoy.